Pinagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa Book of Philippians. As you all know, the central theme of the Book of Philippians is to rejoice in whatever situation we are in. Madali sanang magalak kung kaaya-aya ang pangyayari sa ating buhay. Kung ikaw ay itinrate sa Bolinao Beach and all expenses paid, ay madaling magpakita ng kagalakan. Madaling magsabing magalak ka. Kung ikaw ay bibigyan ng promotion ng iyong boss, bibigyan ka ng karagdagang benefits like monetary increase or pasasakyan ng company, lalong madaling magalak, ano? Ang problema, wala sa mga ito ang sitwasyon ni Apostle Paul. Siya ay nakakulong, nakakadena, at walang katiyakan kung makakalaya pa siya o doon na siya mamamatay. Kung tayo yan, anong encouragement ang masasabi natin sa ating mga pinagmiministeryuhan? May pag-asa pa ba ang buhay? O ito na ang katapusan ng lahat? Akala ko pa, Panginoon, trust and obedience equals victory. How could I be victorious here at prison? Hindi ko makonect. Marahil, ayun ang ating magiging saloobin kung tayo, si Apostle Paul. Hindi ko maintindihan kung paano magagalak sa gitna ng tila baga obstacle after obstacle sa aking pananampalataya. Pero si Paul, iba si Paul. Nakakita siya ng dahilan kung bakit tayo nararapat magalak sa kahit anong sitwasyon tayo naroroon. Una, ito yung overall reason natin kung bakit natin pinag-aaralan yung Book of Philippians. Ito yung mga dahilan kung bakit tayo dapat na magalak sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng tila baga hindi kaaya-ayang sitwasyon sa ating buhay. Una, yung ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa atin ay lulubusin o tatapusin ito hanggang dumating ang araw ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung unang dahilan kung bakit tayo nararapat na magalak. Nakita nating unang dahilan kung bakit tayo nararapat magalak. Sa kabila ng pagkakakulong ni Apostle Paul, siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa atin, tatapusin niya ito. He is not only involved in our salvation, but He is very much active in keeping us safe. Tinitiyak niya na gagawa niya tayo ng mabuti. Siya na nagpasimula ng mabuting gawa, lulubusin ito. He will carry it on until the day of Jesus Christ. Pangalawang dahilan kung bakit tayo nararapat na magalak sa gitna ng mahirap na sitwasyon, ang Ebanghelyo ay natatanyag sa buong palasyo na naging daan sa ikaliligtas ng buong sambahayan ng Cesar. Nakita niyo yun nung ating nakaraang pag-aaral, hindi the end na ng ministeryo ni Apostle Paul. Dahil yung mga hindi niya sana maaabot na mga kaluluwa, naabot niya dahil sa kanyang pagkakakulong. There's no way na maabot niya ng Ebanghelyo ang mga Praetorian Guard. Mga officer yun, high-ranking officer. Iyon ay kanyang naabot. Naalala nyo yung ating pag-aaral nun. Sila, yung mga Praetorian Guard ay naka-chain kay Apostle Paul. Sila ang naka-chain. Captured the audience. At dahil doon sa pag-share ni Apostle Paul, pangangaral niya ng Evanghelios doon sa mga Praetorian Guard, sila ay naligtas. At makikita nating maliwanag yan sa verse 22 ng chapter 4 ng Philippians. Binabati kayo ng household ni Cesar. Ibig sabihin ay mga naligtas. Etong mga Praetorian Guard,
yung household, yung buong household ng emperador ay nagkaroon ng kaligtasan because of the imprisonment of Paul. Pangatlong dahilan kung bakit tayo magagalak sa panahon ng kagipitan ay may pag-asa tayo sa Panginoong Hesukristo sa mabuhay man o sa mamatay. Verse 20 and 21. Basahin mo muna natin yung ating talatang ating pag-aaralan para magkaroon tayo ng idea doon sa ating sinasabi. Chapter 1 ng Philippians verses 19 hanggang 26. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay sa kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal na aywan ko kung ano ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Akong may nasang umalis at sumakay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Gayon may ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. At sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili, oo, at mananatili ako na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. 26, upang managana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking pagharap na muli sa inyo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang dalisay at hindi nagkakamaling mga salita. Pag-asa sa gitna ng kawalang katiyakan. Hope in uncertainty. May proposisyon tayong inilagay dito. May pag-asa pa rin tayo sa gitna ng kawalang kasiguraduhan sapagkat ang ating tiwala ay hindi nakabatay sa sitwasyon kundi sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Mayroong mga expectation si Paul during his imprisonment. Mga inaasahan ni Apostol Pablo na mangyayari sa kanyang pagkakakulong. Una, pananalangin para sa kanya ng mga mananampalataya. Prayer for him of the believers. Verse 19. Pangalawa, madadakila ang Panginoong Hesukristo, the exaltation of Christ, the Lord, verses 20 to 21. At pangatlo, yung paglaya niya sa piitan, his immediate release from prison, verses 25 to 26 naman yun. Expectation of Paul, prayer for him of the believers, verse 19. Sabi sa verse 19, sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing, sa pamamagitan ng inyong pananalangin at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ. Inaasahan ni Paul na siya ay laman ng kanilang mga panalangin. Sabi niya for I know that this will turn out for my deliverance through your prayers. Naniniwala siya na gagamitin ng Panginoong Diyos ang kanilang mga panalangin sa isang kamangha-manghang bagay. The power of prayer. May magagawa ang panalangin
Kaya madalas niyang sinasabi sa kanyang mga sinusulatan na ipanalangin ninyo kami. Romans 15:30, kayo'y magsipagsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos patungkol sa akin. Pray for me. Sa 2 Corinthians 1:11, ang sabi doon, you at the same time helping together by your prayer for us. Inaasahan niya na sila ay nananalangin para sa kanila. Also, sa Ephesians 6:19, also pray that God will give me the right words to say. Sa Colossians, at the same time, pray for us that God may open to us a door for the word. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ng panalangin ay talagang may magagawa. How about us, mga kapatid? Naniniwala ka pa rin ba sa kapangyarihan ng pananalangin? Hindi sa husay ng nananalangin, kundi sa kapangyarihan ng ating dinadalanginan. True prayer is always connected to true and living God. David Livingstone, Scottish missionary and medical doctor, nagpunta siya doon sa Africa bilang isang misyonaryo. A tribal chief sent him a message. Vacate this place. They would be attacked at that night and kill all of them. Ang sinasabi ng chief ng tribal na yon, bakantihin nyo yung lugar na ito. We don't believe on your God. Kung hindi, papatayin namin kayong lahat. Wala kaming ititira kahit na isa sa inyo. We know this moment in details because Livingstone kept diaries. That night, he wrote a desperate prayer. Nanalangin siya sa Panginoon. Ito yung laman ng kanyang panalangin. Lord, we've labored so faithfully. Please protect us. Please help us. They waited that night. Nothing happened. Walang dumating na pagsalakay sa kanilang buong team. Hindi sila namatay. A couple of years later, the very chief who had threatened him became a follower of Christ. And the entire village followed. Yung tribal chief na nagbanta sa kanila ay naging Kristiyano. At yung buong village ay nakakilala rin sa Panginoon. And then he asked, David Livingstone asked, why did you not kill us that night? Sabi niya sa chief, tinatanong niya, kinakabahan kami noon. Why did you not come? Ang tanong ni David Livingstone. Actually, we came. But as we approached the camp, we saw 39 giant warriors standing around it. Merong 39 warriors, giant warriors. Nakakaiba, wala pa kaming nakita ng kagaya noon. Sometime after, David shared this story back in Scotland. As he spoke, the church secretary approached him and asked, do you remember the exact date that happened? Kung kailan yung eksakto na date na yon? Yes. And he opened the church prayer journal. Siguro parang logbook yon ni Ma'am Esther. Tinignan, this is a prayer meeting. And pointed to them that entry for that day. Alam niyo, naka-entry? There were 39 people gathered praying for him. Kaya hindi sila nahata, kaya hindi sila wala ng hininga ay dahil may 39 na believers na nananalangin para sa kanila. The power of prayer. Don't say that it was a coincidence lang. May magagawa ang panalangin ng mga taong matuwid. Nananalangin ko pa rin ba? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? There is hope in prayer. Now unto Him that is able to do exceeding
abundantly above all that we may ask or think, according to the power that worketh in us. Higit sa ating kayang isipin, He is able to do exceeding abundantly above all that we could ask or imagine. Ang panalangin ay tunay na may magagawa. Kaya gayon na lamang ang hiling ni Saint Paul na ipanalangin ninyo kami. Pangalawang expectation ni Apostle Paul during his imprisonment, madadakila ang Panginoong Hesus Kristo. The exaltation of Christ the Lord, verses 20 and 21. Ang sabi dun sa verse 20, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo. Ang naisin ni Apostle Paul ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Makikita natin dito yung ultimate priority ni Apostle Paul. Ang priority ni Apostle Paul, ang earnest expectation and hope that I will not be put to shame in anything, but that will all boldness Christ will be exalted in my body. Dadakilain ang Panginoon, pupurihin. Christ will be magnified. Christ will be honored. Christ will be praised. Christ will be glorified in my body, whether by life or by death. Ikaw, kapatid, what is your ultimate priority? I mean, what is your goal in your life? What is your ultimate desire? Sino ang nais mong dumakila sa iyong buhay? Sino ang gusto mong matanyag? Maraming tao ang nabubuhay para sa iba't ibang kadahilanan sa mundong ito. Many live for money, fame, power, and they will be surprised at the end that it is all empty. We must learn from the son of King David. King Solomon had all of those things. Mga bagay na pinapangarap pa lang natin, yung mga bagay na hinahangad natin, meron na si Solomon. Walang problema sa material things si King Solomon. Lahat ng ninanasa ng kanyang puso, nakukuha niya. He might have the best cook. Hari siya Siguro araw-araw Vikings itong si King Solomon. The best house. The best chariot driver. Dahil wala pang Lamborghini nung mga panahon na yon. Pero chariot, meron na. Yung best chariot siguro ay meron siya. The finest gold. He even pursued women. Malain nyo. 700 wives and 300 concubines. 1,000 women. In total, kapatid na Marwin, ang nasa buhay ni King Solomon, 1,000 women in his life. Samantalang isa lang, sobra-sobra na. Kaya ang realization niya, baka tayo mapahamak na naman dito. Ang realization niya, mali ang mag-asawa. Mali ang mag-asawa ng marami. Yun ang ibig na sabihin, kapatid na yun. Kasi dadalhin nun yung kanyang puso sa ibang mga Diyos. Kaya ang kanyang deklarasyon ay vanity of vanity. All things are vanity. Walang kabuluhan nang walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Meaningless.
utterly or completely meaningless. Everything is meaningless without God. For Apostle Paul, nais niyang maipakilala sa lahat ng tao ng Panginoon ay siyang dakila sa lahat, na siya ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na marapat tumanggap ng lahat ng kapurihan. In 1970, Soviet Moldova, a pastor named Sergei Petrovich was thrown into a maximum security prison cell. A warden, a man who hated God, swore he would starve Sergei to death. During 1970, si Pastor Sergei Petrovich ay itinapon sa maximum security prison cell. It's in the YouTube, i-follow nyo na lang. Sabi nung warden who hate God, sumumpa siya na he would starve Pastor Sergei to death. Gugutumin niya si Pastor Sergei. If your God is powerful, He will provide you bread. Let Him bring bread for you. If God exists. What the warden did not know is that God had already arranged after several days, Sergei became desperately weak from hunger. There was no bread, no soup, nothing. In his weakness, he prayed something like, Lord, you fed the Israelites with manna from heaven. You are still the same God. If it is your will, send me bread. He was not demanding, just trusting. Not long after, something strange happened. A cat appeared in the prison cell, which was very unusual given to the controlled environment. Its mouth was a piece of bread. Nasa bibig niya yung freshly baked Russian bread. For 5 days nangyayari yon. Morning and evening. Nagpo-provide ang Panginoon through that cat. This was a true story, ano? Hindi ko inimbento ito. From that black cat. Pero alam niyo mga kapatid, he did not eat that freshly Russian bread. Gusto sana mag-protest nung kanyang stomach eh. Gutom na ako. Pero hindi niya kinain. Gusto niyang ipunin yon as an evidence of God's faithfulness. Na kahit kailan hindi nagpabaya ang Panginoon. Gusto niya ipakita yon as an evidence doon sa warden, doon sa atheist. Warden na ito na truly God exists. Ito muna tayo sandali, no? Hindi niya kinain ang tinapay na kaloob ng Panginoon to be used for greater purpose. He wanted to collect evidence for the exaltation of His God, para sa kadakilaan ng Panginoon. How about us mga kapatid? Kumusta yung ating collection ng mga evidence ng faithfulness ng Panginoon? Kung kakasapin niyo si Ma'am Cora, mag-spend lang kayo ng ilang oras, kaya kahit ilang saglit kay Ma'am Cora, ikwekwento niya yung katapatan ng Panginoon sa kanilang buhay nang sila ay nandun pa sa Saudi, at laging may bago yon. At bawat isa sa atin, alam ko, nag-kukolekta rin kayo ng mga evidence na nais niyong i-share sa iba. Alam niyo, yung nangyari nung 5th day, ikalimang araw, dumating ang warden. Are you ready to despise your God? Ang payat-payat mo na. Siguradong gutom na gutom ka na. I will bring you Russian bread. Just stop talking this nonsense about your God. Yes, I'm hungry because I'm not eating yet the bread that the Lord gave it to me. That ipinakita niya doon sa ilalim ng kanyang bed. Yung mga tinapay, mga slice na bread. Sino nagbigay sa inyo ng mga Russian bread na ito? I will have him whip. Paparusahan ko siya
lahagupitin ko siya. At that moment, a black cat appeared. Meron na naman dalang-dalang slice of Russian bread. And to his surprise, yun ay ginamit ng Panginoon para providean si Pastor Sergey. Sabi ng warden, the warden began to shake his head slowly. I can't believe my eyes. I can't believe what my eyes are seeing, he whispered. It is impossible. Then his voice broke. I have never seen a miracle like this, he confessed, his head bowing. Your God exists after all. And today, He will be my God too. Nakakilala. Etong warden na ito, etong hindi naniniwala sa Diyos na ito. Because merong isang Pastor Sergey na nag-collect ng evidence na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, tunay na maaasahan. God can provide even in impossible situation. Remember, God sending manna in the wilderness. Elijah being fed by ravens. Tayo may pag-asa sa kawalang katiyakan. Hope in our uncertainty. Yung una, pananalangin. Expectation ni Paul. Para madali niyong matandaan, expectation of Paul. Prayer of the believers. Praise of God in his body. Prison release of Paul. Yun lang. Tatlo na. Madali yan. PPP. Prayer of believers. Praise of God in his body. And prison release of Paul. Paglaya niya sa piitan. Verses 25 to 26. Ang sabi ganito, at sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. At mananatili akong kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya upang managana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking pagharap na muli sa inyo. Hindi ko kinokontra ang aking sarili sa aking pagsasabi sa inyo na hindi sigurado si Apostle Paul kung ano ang mangyayari sa kanyang trials. Kasi haharap siya sa emperador . Hindi siya sigurado kung siya ay makalalaya o kung siya ay mamamatay na doon sa kulungan. Pero siya ay may malaking pag-asa. May pag-asa siya na siya ay makalalaya, siya ay mabubuhay, siya ay bibigyan ng pagkakataon, ng opportunity ng Panginoon. Alam nyo, yung binabasa natin na sulat ni Apostol sa Pilipos ay part of prison epistle. 4 kasi yan. Una, yung Ephesians, yung Philippians, Colossians, at saka yung Philemon. Yung 4 na yan ay sabay-sabay sinulat. Ang pag-asa ni Apostle Paul ay siya'y makakalaya pa. Kasi dito pa lang sa verse 25, ang sabi niya, at sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. At mananatili akong kasama ninyong lahat. So, hindi siya mamamatay, hindi siya hahatulan ng kamatayan. Mananatili ako kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at igagagalak sa pananampalataya upang managana ang inyong pagmapapuri kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng aking pagharap muli sa inyo. So, pag-asa niya, makakalaya siya. At sinusugan pa yan ng verse 22 ng Philemon. Ang sabi naman sa Philemon, kalinsabay din ng mga prison epistle ng sulat ni Apostle Paul. Ang sabi sa 22 ng Philemon, datapat bago ang lahat ay ipaghanda mo ako ng matutuluyan sapagkat inaasahan kong sa pamamagitan ng inyong mga panalangin ay ipagkakaloob ako sa inyo. Mahirap naman na paggayakin niya si Philemon ng kanyang matutuluyan kung wala naman pala siyang pag-asa na siya ay makalalaya. Kung ang inaasahan niya, siya ay mamamatay na roon. So maliwanag na siya ay may pag-asa, na siya ay makalalaya. Para saan? Paul was expecting that he would be released from prison not
to live for himself, but to minister more to his fellow believers. Yun yung dahilan. Ang mabuhay kasalaman ay lalong kinakailangan para wika sa inyo. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kung palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Hindi pa windang-windang na uri ng paglilingkod. Mayroon si Apostle Paul. It will be a fruitful labor kung bibigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay ng Panginoon. Punong-puno siya ng pag-asang mabuhay for the well-being of others and to bring joy in their faith. Alam kasi ni Paul na hindi pa tapos ang kanyang gampanin sa mga Philippian believers. Meron pa siyang gampanin. Sabi nga ng isang aking hinangang pastor, sa gitna ng kanyang karamdaman, matinding karamdaman, I am immortal. Ang sabi niya, I am immortal hanggat hindi pa tapos ang Diyos sa akin. In my weakness, may God be glorified. Oh, tuloy lang kapatid. May pag-asa tayo sa Panginoon. Patuloy tayong dumalangin sa Kanya. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Tayo lumapit. Huwag tayong mawala ng pag-asa. There is hope in God. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa